Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary Be Inspired na nagbabahagi ng mga kwento, aral at inspirasyon mula sa marangal na Quran at sa buhay ng Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Huwag kalimutang mag-follow, like at share upang mas marami pang kapatid nating Muslim at maging ang ating mga kaibigang non-Muslim ang matuto ng mga aral mula sa Islam. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang gabi sa Islam, ang Laylatul Qadr o ang gabi ng kapangyarihan. Ito ang gabi na binanggit ni Allah Azza wa Jal sa marangal na Quran bilang isang gabi na mas mabuti kaysa sa 1,000 buwan. Ngunit may isang mahalagang pangyayari na naganap noong panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Muntik nang sabihin ng Propeta kung kailan eksaktong gabi ang Laylatul Qadr, ngunit may nakita siyang dalawang lalaki na nagtatalo. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na sinabi ang eksaktong gabi, at dahil hindi natin alam kung alin ang eksaktong gabi, hinihikayat tayo ng Islam na magsumikap sa pagsamba sa huling 10 gabi ng Ramadan. Sa video na ito ay ikukwento natin ang pangyayaring iyon, ipapaliwanag kung bakit hindi sinabi ang eksaktong gabi ng Laylatul Qadr, at ibabahagi rin natin ang mahahalagang dua at dhikr na maaring gawin sa huling 10 gabi ng Ramadan. Noong panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa lungsod ng Madina. Ang mga sahaba ay labis na nagsisikap sa pagsamba kay Allah Azza wa Jal, lalo na sa buwan ng Ramadan. Ang Ramadan ay isang buwan ng pag-aayuno, pagdarasal, pagbibigay kawanggawa, paghingi ng kapatawaran, at paglapit kay Allah. Sa loob ng buwang ito ay may isang gabi na napakahalaga at napakabiyaya. Ito ang Laylatul Qadr. Ito rin ang gabi kung kailan unang ipinahayag ang marangal na Quran. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Quran sa Surah Al-Qadr chapter 97 verse 1 hanggang 5. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Katotohanang ipinahayag namin ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadr. At ano ang makapagpapabatid sa iyo kung ano ang Laylatul Qadr? Ang gabi ng Laylatul Qadr ay mas mabuti kaysa sa 1,000 buwan. Sa gabing iyon ay bumababa ang mga anghel at ang espiritu sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon para sa bawat bagay. Ito ay kapayapaan hanggang sa pagsikat ng bukang liwayway. Indeed, we sent the Quran down during the night of decree. And what can make you know what the night of decree is? The night of decree is better than 1,000 months. The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter. Peace it is until the emergence of dawn. Ang 1,000 buwan ay higit sa 80 years. Ibig sabihin kung ang isang Muslim ay sumamba kay Allah Azza wa Jal sa gabing ito ng may pananampalataya at katapatan, ang gantimpala ay parang sumamba siya ng higit sa 80 years. Dahil dito ay sabik na sabik ang mga sahaba na malaman kung kailan eksaktong gabi ang Laylatul Qadr. Isang araw ay lumabas ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, upang ipaalam sa kanyang mga kasamahan ng eksaktong gabi. Ngunit habang siya ay papunta upang sabihin ito sa mga tao ay may nakita siyang dalawang lalaki na nagtatalo. Ayon sa hadith na isinalaysay sa Sahih Bukhari, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na siya ay lumabas upang ipaalam ang gabi ng Laylatul Qadr. Ngunit may dalawang lalaki mula sa mga Muslim na nagtatalo sa isa't isa. Dahil sa kanilang pagtatalo ay sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na ang kaalamang iyon ay inalis o itinaas. Hindi na niya sinabi ang eksaktong gabi. Sa halip ay sinabi niya na hanapin ito sa mga huling gabi ng Ramadan, lalo na sa mga odd nights, tulad ng 21, 23, 25, 27 at 29. Ngayon ay ipaliwanag natin kung bakit hindi na sinabi ang eksaktong gabi. Una, ito ay isang paalala na ang pagtatalo at alitan ay maaring maging dahilan ng pagkawala ng biyaya. Pangalawa, may karunungan si Allah Azza wa Jal sa hindi pagsasabi ng eksaktong gabi. Kung alam ng mga tao ang eksaktong gabi, maaring sa gabing iyon lamang sila magsumikap sa pagsamba. Ngunit dahil hindi natin alam kung alin ang eksaktong gabi, hinihikayat tayong magsumikap sa lahat ng huling 10 gabi ng Ramadan. Ito ay isang biyaya dahil mas maraming gabi tayong nagdarasal, nagbabasa ng Quran, at gumagawa ng dhikr. May isang napakahalagang dua na itinuro ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan para sa Laylatul Qadr. Tinanong ni Aisha radiyallahu anha ang Propeta,
Kung malaman ko ang gabi ng Laylatul Qadr, ano ang dapat kong sabihin na dua? Sumagot ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, tunay na ikaw ay mapagpatawad at mahal mo ang pagpapatawad, kaya patawarin mo ako. O Allah, you are most forgiving and you love to forgive, so forgive me. Ito ang isa sa pinakamahalagang dua na dapat ulit-ulitin sa mga huling gabi ng Ramadan. Bukod sa dua na ito, may mga dhikr at Quran recitation na napakahalaga ring gawin sa mga gabing ito. Isa sa mga ito ay ang pagbabasa ng huling 2 talata ng Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 285 hanggang 286. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sinabi niya na ang sino mang magbasa ng huling 2 talata ng Surah Al-Baqarah sa gabi ay magiging sapat na ito para sa kanya. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Hanggang sa dulo ng sura, ang mga talatang ito ay naglalaman ng pananampalataya, panalangin, at paghingi ng tulong kay Allah. Bukod dito ay inirekomenda rin ng maraming scholars na basahin ang mga maiikling sura sa dulo ng Quran sa mga gabing ito. Kabilang dito ang Surah Al-Ikhlas chapter 112, Surah Al-Falaq chapter 113, Surah An-Nas chapter 114. Ang mga surah na ito ay napakalakas na proteksyon at dhikr. Halimbawa ang Surah Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo siya si Allah na nag-iisa, si Allah ang sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak, at walang sino man ang katulad niya. Say, He is Allah the One, Allah the eternal refuge. He neither begets nor is born, nor is there to him any equivalent. Kapag binabasa ng isang Muslim ang mga surah na ito, pinapaalala nito ang kadakilaan at kaisahan ni Allah Azza wa Jal. Sa huling 10 gabi ng Ramadan ay mabuti ring gawin ang mga sumusunod na dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ang mga simpleng dhikr na ito ay may napakalaking gantimpala kay Allah Azza wa Jal. Motivational message by Be Inspired. Mga kapatid na Muslim at non-Muslim, ang Laylatul Qadr ay isang gabi ng awa, kapatawaran at pag-asa. Hindi natin alam kung kailan eksaktong gabi ito, ngunit ito ay isang paalala na magsumikap sa pagsamba at sa paggawa ng kabutihan. Para sa ating mga kapatid na Muslim, huwag nating sayangin ang huling 10 gabi ng Ramadan. Maaaring ang isa sa mga gabing ito ay ang Laylatul Qadr. Para sa ating mga kaibigang non-Muslim, ang Islam ay nagtuturo ng paglapit sa Diyos, paghingi ng kapatawaran, at pagnanais na maging mabuting tao. Si Allah Azza wa Jalla ay napakamaawain at laging handang tumanggap sa sinumang lumalapit sa Kanya ng may taos pusong pagsisisi. Mga kapatid, ang Laylatul Qadr ay isang napakalaking biyaya mula kay Allah Azza wa Jalla. Ito ay isang gabi na mas mabuti kaysa sa 1,000 buwan. Nawa ay bigyan tayo ni Allah Azza wa Jalla ng pagkakataong maabutan ang Laylatul Qadr at tanggapin ang ating mga panalangin, dua at pagsamba. Ako muli si Legendary Be Inspired na nagbabahagi ng mga kwento, aral at inspirasyon mula sa Islam. Huwag kalimutang mag-follow, like, at share upang mas marami pang tao ang matuto ng mga aral na tulad nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.